Okay, ganito yan, no? Ang masasabi ko is papaano ba nagsimula yung issue ng budget, no? First of all, huwag na natin isipin sino sa amin. Kami lahat ang Congress as a whole ang sinasabihan nun, di ba? Na mahiya naman kayo. Kami lahat yun. So huwag na nating isipin kung sino. So dapat kasama din kami doon sa iimbestigahan. Kasi, di ba kami yung yung budget nasa amin eh. So ako malakas loob ko kasi wala naman akong tinatago. Gusto nila, unahin nila ako imbestigahan, okay lang. And just to wrap things up, again, knowing what you know, and as you've reported a while ago, kilala mo naman kung sino yung mga nasa likod nito, may pasaring din si Senate President Cheese Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have reason to believe that? So you confirm that? Because it's the same people na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya. No? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na kami ni Cheese ay magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hindi umubra ang impeachment nila kay Bibi Sara. Balik tsacha na naman itong mga Dorobo. Yan ang kanilang plano. Pero shoutout segment muna tayo mga kasama. Pasalamat muna tayo at konting pagbati. So, shoutout muna kay sino to? Wait lang. OFW Home Radio watching from India. Ayan, shoutout po. Sino to? Konti lang ata nagpapa-shoutout. Hindi marami, nasa baba lang. Ayan, mula kay Agustin Fernandez watching from Davao City. Yan, shoutout po sa mga taga Davao. Malapit na ho yung August 22, no? Magkakaroon po ng gathering. Malawak ang gathering po ata. Pero sana tignan natin. Let's see, Mula kay Rax. Salamat sa shoutout Kuya Goods. Ayan, wala pong anuman. And then kay Larlens Rosa watching from Singapore, shoutout po ng bonggang-bongga. Galit yung ibang tao dito kay Karen eh. Teofila Jose, watching from Italy. Yan si Ma'am Teofila. Meron nagpapa-shoutout sa akin kahapon. Ayan Ma'am Lisa Sinir watching from Sweden. Yan, shoutout po ng bonggang-bongga. Sa August 22, sa Davao, sigurado. Baka mapuno po yung venue. Cheryl Paches, watching from KSA, shoutout po. Alfonso Aquino Jr. from USA, yan, shoutout po. Ma'am Marilu, yan, si Ma'am Malu pala, Malu the Survivor, Mixed Vlog, yan. Shoutout po ma'am sa Hong Kong. Kay Marilyn Aker from Germany. At Rosemary Manalang watching from Singapore. Shoutout po Nerissa Olita watching from Kuwait. Cynthia Aberte watching, ayan, nanonood siya, no? Wala naman lugar. Shoutout po ng bonggang-bongga. So, yan, balik na tayo. Yan Belinda Tapas, watching from Hong Kong. Shoutout po. Glory Huffman, yan, shoutout ma'am. Ingat, Yuri Marsha, shoutout. Nanonood siya sa galing Poland. At meron pa. Ito, bibigyan ko na ng pansin to kasi medyo nagalit sa akin eh. Sa dami ng pa-shoutout ko, araw-araw, hindi pala pinapansin, sabi niya. Pero hindi ko kasi, alam ko na shoutout na kita, ma'am. Axyrel Salbon. Tama ba? Axyrizalbon. Ayan, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga.
Mega love shoutout sa'yo. Pasensya na kasi, oo, alam ko na shoutout na kita. So, eto na, simulan na natin ang umpisa sa umpisa. Oo, magkakaalaman ng mga kasama. Ang target nila rito, yung palang pagpapalit ng Chacha. Una, tinarget nila si BP Sara. Hindi sila nagwagi. Ito na ang plano nila. Kaya nila tinatarget si BP Sara, gusto nilang makuha ang pwesto. Hindi nga nanalo. Merong pumanig kay BP Sara, may nagtatanggol kay BP Sara, at maraming naniniwala kay BP Sara. Ngayon, meron naman silang paandar. Gamit itong maputing buhok, ang konstitusyon ay babaguhin sa pamamagitan ng Chacha. Ilang taon na yan. Di ba nga, binasura na yan. Eto na naman kayo. Anak kayo ng bugi. Ang titigas ng panga nyo. Simulan natin! At dahil nabigo sila sa kanilang Plan B na impeachment laban kay Vice President Sara, balik na naman sila sa kanilang Plan A, ang pag-amyenda sa ating konstitusyon, ang charter change. Hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention or CONCON kung layon nitong linawin ang mga probisyong nagdudulot ng kalituhan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ayan na naman siya. kaugnay ito ng plano ni Congressman Ronaldo Puno na itama at gawing malinaw ang ilang bahagi ng 1987 Constitution. Di pa ba malinaw yun? Ilang taon na, ilang dekada na, ilang presidente na ang nakaupo at umupo. Hindi pa ba sa inyo malinaw ang nakasulat sa Constitution? Tumanda ka na ng ganyan eh. Ngayon, ito lang. Napapansin lang natin. Ibang klase ang mga plano. Talagang gusto nilang umupo. Kasi siguro nainggit dun sa tiyuhin, ilang dekada umupo. At itong si Bungit-ngit, may plano ito. For sure For sure may plano ito. Siguro talagang yun talaga yung kanilang balak na umupo ng panghabang buhay, gayahin ang kanyang... kung hindi man itong pinsan. Sila lang naman ang mahilig mangarap eh. Wag ho kayong mangarap ng gising. Andito pa yung mga taong bayan Kung ano nakasulat sa batas, ano nakasulat sa konstitusyon, yun sundin nyo. Hindi ho kayo pwedeng manungkulan na napakatagal. Si Tatay Digong nga gustong-gusto ng taong bayan. Nakulangan pa sa 6 years ni Tatay Digong. Hindi nag-isip si Tatay Digong ng mga ganyan. Wow kayo Wow na wow kayo. Lalo na ang salitang forthwith na naging ugat ng pagtatalo ng Kamara at Senado hinggil sa impeachment ni Vice President Sara. Bagamat wala pang detalye ng panukala ni Puno na personal na nagbabasa ang Pangulo, sinabi ni Castro na hindi ito hahadlang kung malinaw na magdudulot ito ng kaayusan at paglilinaw sa batas. Ngunit nagbabala naman si dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa panukalang amyendahan ang 1987 Constitution kasunod ng pahayag ng Malacanang na bukas si Marcos Jr. sa charter change kung layo nitong linawin ang ilang probisyon. Ayon kay Attorney Rowena Guanzon, kahawig ito nang nangyari noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Diba? Bukas siya sa usapin na baguhin ang konstitusyon. Pag nabago ang konstitusyon at sinabi doon na hindi na sila pwedeng bumaba, dire-diretso ang pagbubunyi nila. Dire-diretso ang pagdadakaw nila, sabi ni Aling Ledesma. Ang sakit. Ayaw nyo magsitigil. Ubus na ang kaba ng bayan. Anong gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Wala na talagang pag-asa. Hawak nyo na naman sa liig yung mga taong bayan. Hawak nyo na naman sa liig. Diyos mio marimar. Hindi na kayo naawa sa mga Pilipino. Imbis na ang mga Pilipino ay gumanda ang buhay, lalo nyong gustong wasakin. Ito na lang, usapin na lang ng mga budget.
Papunta tayo sa budget. Itong tsa-tsa na to, for sure to, isusulong talaga nila to eh. Pero, wag nyo namang, mga kababayan, huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Oo. Meron kayong boses, meron kayong paninindigan. Dahil pag ito ginawa nila at pinersa nila ang taong bayan, ay hindi maganda. Kung saan aniya, ginamit ang pagbabago ng konstitusyon bilang hakbang bago ideklara ang martial law. Yun. Aniya, narinig ko na yan sa Marcos Sr. at di maganda ang kinalabasan. Talaga bang history repeats itself? Nung patapos na ang term ng Marcos Sr. ay changing of constitution ang next step at martial law. Ngayon, mahina na naman sa survey ang isang Romualdez. Kaya ito na naman tayo. Kapag pinakailaman nila ang konstitusyon, ang palaging sabi ay papakialaman lang ay economic provision, etc. etc. Pero ang dangerous dito ay pwede na nilang galawin ang lahat, pati ang term extension. Pwede naman gawin ito, pero hindi sa panahon ng isang Marcos. Tama. Dahil walang tiwala ang taong bayan at sa kasaysayan, di naging maganda ang resulta. Huwag naman natin hayaan na maulit muli ito. Lalo na si Romualdez ang gagawa. Anyari ba sa 2025 national budget na gawa nila na tinawag na one of the most corrupt budget ni Senator Lacson? Kaya nga ba pinalitan si Robin Padilla na maging head ng Senate Charter Change Committee at ang kanilang ipinalit ay isang kakamping na si Kiko Pangilinan. Dagdag pa ni EBG Galbot, smoke screen. It seems the spin doctors of the Liza Bongbong Martin dictatorial triumvirate are again floating the idea of constitutional amendments. Why would a very unpopular issue pushed by the most corrupt and unpopular speaker in the country's congressional history? Ito na. Kung sakali na magkaroon ng usapin dito, actually meron na eh. Yung isang matanda, tumanda na ng gusto raw pag-usapan. At ito naman, gusto rin pag-usapan. Ano sabi ni Atty. Guanzon? Nangangamoy. Nangangamoy kung ano yung nangyari nung panahon ng kanyang repeat the history itself. Huwag naman. Marami kayong pahihirapan tao. Marami kayong idadamay na tao. Ano nangyari sa pondo ngayon? Bakit wala yung pondo ng AKAP? Ano nangyari? Bistado no? Huling-huli. Malamang malamig ang AKAP. Nagamit na napolitika na Ngayon, kung wala man kayong nakitang budget mula sa AKAP, hindi nila gagawin yun kasi sobrang bistado sila. Pasok. Paano mo nalaman, Kuya Gucci? Ito. Bokya o walang alokasyon para sa susunod na taon, isa sa paayuda ng pamahalaan. Ito po yung AKAP o yung Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Base sa sinamiteng National Expenditure Program ng DBM sa Kongreso. At sa gitna ng kontrobersya sa mga palpak ng mga flood control projects, kapansin-pansin din ang mas malaking pondo ng DPWH kaysa sa DOH. Nasa frontline ng balitang yan. Puro mga durobo, no? Bakit walang pondo? Malayo pang eleksyon. Wala pang poponduhan yan ang sabi ni Aling Ledesma. Saka bistado sila. Pag sila maglalagay at mag-i-insert niyan sa akap-akap na yan, AX o ayuda man yan, sigurado. Sisilipin sila ni Senador Marcoleta, andyan si Lacson, at andyan si Win. Hindi pa tayo sigurado doon kay Win. Manan Enriquez. Nasa Kongreso na ang bola matapos isumite sa kanila ng Department of Budget and Management ang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program o yung proposal para sa 2026 national budget. Pinakamalaki pa rin ang alokasyon sa Department of Education na nasa 928.5 billion pesos. Sinundan niya ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nahaharap sa kontrobersya. Dito ako nawiwindang ako dito Kayo pansinin niyo yung lugar niyo, merong mga baku-bakong kalsada. Sa panahon na kailangan dapat i-repair, hindi nila ina-action. Pero sa panahon na patapos na ang year, sigurado, kahit ayos pa yan, babakbakin yan. Bakit? Kailangan nila maubos kung ano yung binigay sa kanilang pondo
kahit napakaliit na portion lang yan, lalawakan nila yan. Di ba? Sa probinsya, matinong kalsada. Matino ang kalsada ha. Wawasakin, winawasak. Meron pa nga ako napanood sa bandang pero magaling na congressman yun ha. Si Ka-Eming Pascual. Meron ako napanood na vlog niya. Kinover niya actually. Pinapaayos niya yung kalsada. Take note, pinapaayos niya. Pinai-ispalto niya. Ito naman si Mayor, pinipigilan. Matakin niyo yun. Matinong congressman, pinapa-ispalto. Itong Mayor, pinipigilan. Matagal na yung video na ito. Napanood ko lang. Parang, matagal ko na siya napanood, parang may nag-repost. Diba, isipin nyo ngayon, yung matino ang pag-iisip, isa sa ayos ang lungsod nyo, merong mga drobo, pipigilan mo para sa taong bayan. Hindi naman para sa pamilya mo lang yan Mayor. Sit ka nakawindang ka rin minsan no? Tuloy. Dahil sa mga palpak umano na flood control projects, 881 billion pesos ang nakalaan sa ahensya. Sumunod ang Department of Health na may 320 billion pesos. Pero kung si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang tatanungin, nakahihiya na mas malaki pa raw ang budget ng DPWH sa DOH. Noong pumalya raw kasi ang flood control projects ng DPWH, wala raw ibang pinuntahan ng mga nagka-leptospirosis dahil sa baha, kundi sa public hospitals. Ayon sa DBM, 274.9 billion pesos ang inilaan sa flood control projects sa 2026. 272.2 billion pesos dito ay para sa DPWH, habang 2.593 billion pesos ang mapupunta sa MMDA. Alam na. Alam na this, MMDA. Wow. Alam na this. Ilang taon na sila dyan, Pinalitan niya yung in-appoint. Tapos, wow. Tuloy. At kung ngayon ay zero subsidy ang PhilHealth, sa susunod na taon ay popondohan na yan. 53.3 billion pesos ang alokasyon sa PhilHealth sa ilalim ng pondo ng DOH. Ang nabokya o nakatikim naman ng zero budget para sa 2026, ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Matatanda ang masigasig sa pagsusulong ng AKAP funds noong si House Speaker Martin Romualdez. Given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Nang matanong naman si House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing kung ipaglalaban ba nila ang AKAP, pag-uusapan pa raw nila ito. We really see the value of AKAP. We've been seeing how it's been helpful to many of our constituents. Pag-utos ng boss nyo, tikum kayo. Samantalang dati, tain-tai kayo sa AKAP, di ba? Pinaglalaban nyo yan. Nagpalakpakan pa nga kayo Yung nagsalita si Balulong. Diba? Gustong-gusto nyo yan. Bakit ngayon parang bigla atang kambyo? Masisilip, di ba? Ang dami pong natutulungan. Wala pang pahayag dito si Romualdez, pero tiniyak niyang bawat piso ng pondo ay may saysay. Bawat piso ng pondo ay may saysay. Palengke ng Leyte. Pakiayos naman. Gawin nyo namang parang palengke sa Davao, palengke ng Marikina. Nagreklamo yung palengke sa may Leyte. We'll review every page of the net expenditure program guided by one question. Makakabuti ba ito sa ating mga kababayan? If yes, we will support it. Ewan ko sa iyo, bahala ka sa buhay mo dyan. Kwento mo yan sa pagong. Baka kayo magkaintindihan kayo ng pagong. Pero sa mga taong bayan, hindi kayo aabante. Hindi kayo paniniwalaan. Lamat na kayo May lamat na kayo. Meron na kayong mga dinorobo. Tuwan-tuwa nga. Bad trip pala yung mga nasa mga bad trip yung mga nagtutupad. Bakit? Walang pondo sa tupad ngayon Hindi pa nabibigyan. Yung AX, hindi natin alam. Anong mangyayari? Ito, magandang talakayan ito Pinagbibintangan na si Toby at si Chis Escudero na magkasabwat para pabagsakin ito si Balulong. Bakit ka natatakot, Balulong? Ang hirap, pag nasa kapangyarihan, At mawawala sa'yo, Pati yung pondo mawawala.
Balulong. Birahin mo nga, Toby. Congressman, dun po sa SONA, you mentioned this a while ago when the president said, mahiya naman kayo. And as you said, correctly pointed out, you were the first one who stood up and applauded the president. Now there are reports circulating that as the Speaker and the Senate President also rose to applaud the president, that the president may have been alluding to Senate President Cheese Escudero. Knowing what you know, siya ba ang pinariringgan ng Pangulo nung sabihin niya yun? Okay, ganito yan, no? Ang masasabi ko is papaano ba nagsimula yung issue ng budget, no? First of all, huwag na natin isipin sino sa amin. Amin lahat ang Congress as a whole ang sinasabihan nun, di ba? Na mahiya naman kayo. Kami lahat yun. So huwag na nating isipin kung sino. So dapat kasama din kami doon sa iimbestigahan. Kasi, di ba kami yung yung budget nasa amin eh. So ako malakas loob ko kasi wala naman ako tinatago. Gusto nila, unahin nila ako imbestigahan, okay lang. And just to wrap things up, again, knowing what you know, and as you've reported a while ago, kilala mo naman kung sino yung mga nasa likod nito, may pasaring din si Senate President Cheese Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have reason to believe that? So you confirm that? Because it's the same people na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na kami ni Cheese magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Cheese. Bakit naman kami ang kukonektan yung dalawa? Wala naman kaming, I mean, yan yung pinagsimula ng lahat na yan. But if you will recall, Carmina, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Cheese parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that. Na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Sabi ko, bakit naman ayaw mo kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya, na ganito, ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama dyan? Hindi naman kami close ni Cheese. And at that time, he was the one who told me to meet Cheese. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Cheese. At yung unang meeting namin ni Cheese no 2024 was in his townhouse. You can ask Cheese. All right. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Cheese kasi may mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So, doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya, sa Polo Club. So, sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese, kaya nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So paano mong sasabihin na kami nagpaplano laban sa iyo? Ikaw nagsabi, i-meet ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. Okay, Congressman. Oo. Huwag kayong diretsuhin nyo na. Pagplanuhan nyo na talaga. Para masibak. Palitan na kasi sawan-sawa ng taong bayan. You said this is another episode altogether, but I just can't help myself to ask. If it's not you, and if it's not Senate President Cheese Escudero, then who could be possibly behind moves to oust Speaker Martin Romualdez as Speaker? I think nagsimula kasi yan, di ba nung may mga problema, tsaka siguro napabalitaan niya na, kasi di ba doon sa budget, okay, liwanagin natin ha, Carmina, doon sa budget, ang makikita mo ang nakikinabang doon, konti lang naman, yung talagang malalapit eh. Kung 316 kami, ilan nakikinabang mo? Siguro wala pang 20, yung talagang pinagpala. E di yung 200 plus, hindi naman masaya sa nangyayari, di ba? Tsaka siguro nakakaabot sa kanya yung report. Sasabihin ko nga I will tell you frankly, okay, the first time pinagdudahan niya ako November. Sabi ko sa kanya, Speaker, hindi ko style, I mean, look at my political history. Speaker, hindi ko style yung tumira ka talikod. Parang tirang duwag yan, hindi naman ako ganyan. Alam mo naman, I've fought my political battles frontally. Di ba? Wala akong hindi ko style yan. So wala talagang kumakausap sa akin, walang kumausap sa akin na kung gusto ko mag-speaker. After the elections, di ba, in-interview ulit ako. Sinabi ko dito to, kinakausap ako ng mga congressman. Even up to Sunday evening, tinatanong nila, wala bang gala, walang ano. So siguro, nababalitaan niya nun. Kaya nga, di ba, if you will recall, Carmina, hindi pa nga tapos yung 2019 Congress, di ba, right after elections, nagpapirma na sila. Di ba? O siguro, yun lang worry. Siguro, yung mga bulong-bulong ng bulong brigade niya doon,
yun, yung bulong brigade niya siguro doon, yun ang mga naninira na sinasabi. Nakatakot Congressman, takot. Ikaw ba naman mawalan ka ng pwesto, mawalan ka ng pandudurobo, mawalan ka ng ikaw ang boss, mawala sa'yo yung pagka-speaker, sigurado, yari ka na, pag binalikan ka ng mga magaling na senador. Kaya doon siguro siya natatakot. At saka magaling ito si Mamang Quezon. Pag ito si Mamang Quezon, yung plano, kung totoo man yan, na pabagsakin, itong si Balulong, ituloy nyo na lang. Tsaka maraming matutuwa. Kung pwede lang ihain nyo na impeachment din, sila naman yung ma-impeach, please lang gawin nyo na, naghihintay ang ating kababayan. Ginagawa ko yan. I remember clearly, he called me one night, he told me, meet Cheese. Dahil may mga suggestions sa campaign. Sabi ko, okay. So, doon kami nag-meeting. You can ask Cheese, you can interview Cheese. Doon kami nag-meeting sa townhouse. All right. Okay, we've run out of time. Di naman kami magkabarkada ni Cheese. Hindi kami magkaaway ni Cheese. Pero hindi kami yung alam mo, kilala mo naman yung mga barkada ko, hindi naman kami yung magkabarkada. Nagkakasama kami sa politika, pero hindi naman kami yung magkabarkada. Okay, going back to the question, yung sinasabi mong kung si Cheese, yung sa Senate. Ang alam ko lang, noong nagka-problema sa budget, kasi di ba until now naman, di ba Carmina, nagtuturoan, di ba? Mm-hmm. Sabi ng House of Representatives, ay yung Kongreso ang kumuha ng pondo, kaya hindi natuloy. Kasi ang tinanggalan nila ng pondo, Carmina, is yung mga flagship projects eh. Yeah. Okay, so Congressman... Yung proyekto ng presidente o ng bansa, linagay na sa program. Tapos yung mga proyekto, yun ang linagay nila doon sa program, no? Ang alam ko lang is yung Senado, nung hiningan kasi na listahan, nagtuturuan, hingin yung listahan ng mga pinasok nyo. Ang alam ko lang, yung Senado, within 3 days in January, sinubmit yung listahan. Yeah. Yung House, up to March 24, kasi doon na ako natawag sa meeting, bakit wala yung House? Sabi ko, hindi ko alam yan eh. Wala mo alam. So, noong March 24, wala pa rin sinasubmit, di ba? So, kaya paglabas ko ng meeting, ang sabi nila, ang nakakausap na daw nila is kasi wala na si Salty ko noon, ang sabi sa akin, ang kausap daw nila is si Congressman J.J. Suarez. So, tinawagan ko agad si J.J. Sabi ko, nasa listahan nyo, March 24 yan. Hindi ka na din. All right. As you said, I mean, you said a lot of things this noon, and really appreciate your candor and your honesty. I guess this deserves yet another discussion and yet another conversation. We'd like to thank you, Congressman Toby Tiangco there. Thank you so much for... yan record kami na this is not the first time. I sent you the transcript to prove na pag may sinasabi ako, may resibo yan. Hindi ko pwede sabihin na nagsalit ng question na ako nang walang resibo. Nandyan, pinakita ko sa iyo resibo. Ayaw ko kasi nagsasabi ako. Tapos kwento-kwento lang, di ba? Got it. So, pinakita ko sa iyo resibo, 2012 and 2014 HCAB. It's 2015, Congressman. Ay, sorry. 2015 HCAB ba yun? Yun. All right. So, sabihin, hindi ito unang panahon na nag-question ako. Ngayon lang ang sinasabi ko, ngayon, may pag-asa. Kaya naglalakas loob ako kasi gusto ng presidente at support ng presidente ang budget reform. Yun na. Yun na. Siguro, ito lang baka siguro nagkakaroon na rin talaga ng problema itong magpinsan. Napapahiya na kasi si Bungit-ngit dito sa pinsan niya eh. Pero yun mantakin nyo ngayon, yung pondo para sa AKAP na dating gustong-gusto nila, asa na? Bakit hindi binigyan ng pondo? Bakit? Zero budget ba ito? Pag-uusapan pa. Baka pag-uusapan pa. Samantala, update tayo kung ano yung ganap sa Dahig. Pasok dito. Very eventful naman ang aming ngayon. Puro tawanan, puro actually, I tried to massage him, his hands, gano'n. Yung mga pag-gano'n lang, sabi niya okay lang daw siya kasi he feels strong today. So, ayun. Question lang, is the characterization of your father physical appearance being bones and skin still carries? I wouldn't say bones and skin. Of course, they have to feed him there. It's their responsibility, their obligation. But yes, he is losing a lot of weight, and but also we concluded that it comes with the aging, of course.
he realized na minsan nga sinasabi niya, oh, I am 84, I am 85. No, buwang ka, you are 80. Ayun, so, bata pa ka, hindi pa pwede. So, ayun, I reminded na, bata ka pa, malakas ka pa. Dami mo nga naka-clash sa'yo dyan sa labas eh. So, ayun, tumatawa lang siya. Ayun nga, of course, he lost weight. Lalo na as compared to before he was taken. Kasi, syempre at home, he can eat whatever he likes. He has a support system. And ayun, of course, when you're in a place you don't belong to, it comes with the emotional and the mental and the physical distress. So, anyone would understand kung bakit pumapayat siya. He doesn't have the appetite. But he does eat. He does eat. Ikaw, Kitty, have you recalled? Actually, mga kasama, wala namang problema yung kung pumapayat yung isang tao. Mas maganda nga yan sa ibang bansa, talagang yung mga matataba pinapayat nila. Kasi ang matataba, mas prone. Sorry mas prone sa sakit, lalo na sa diabetes, high blood, cholesterol. Yan yung mga pwedeng makuha pag ikaw ay obese. Dapat talaga kahit mga skinny tone ka lang, pero andun yung muscle. Hindi kagaya sa mataba ka, puro fats yun. Kagaya ng maraming, sino ba yung magandang katawan nakikita ko na, kagaya ni Miss Rica Paralejo, payat siya, pero tignan mo. 'Di ba? Payat siya, pero wala siyang sakit. Tsaka athletic pa siya, nagra-run siya. Ganon. Hindi porkit payat kayo, sakitin kayo. Ganon yung mga bagay-bagay na ginagawa pag may mga dapat alisin na sakit. Ang number 1 kasi nagbibigay sa atin ng sakit. Sabihin ko na po sa inyo, yan pong mga pagkain. Kagaya ng mga processed food, yan. Yung mga chocolates, yan. Hindi natin bibigyan ng pangalan, pero yan. Yung mga soft drinks, yung mga sodas, yan. Yung mga tawag ito, mga juices. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, konting pahapyaw lang dito sa dahig, yun, si Tatay Digong, okay. Medyo yung appetite niya, siyempre, sa aging na rin no? At talagang minsan mawawalan ka ng gana ng pagkain. At yun, mag-isa lang siya. Siyempre, lalo na yun. Mawawalan ka ng ganang kumain dahil ikaw lang dun mag-isa sa kwarto. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, yung hiling lang natin na paki-like and share ng video Paabuti natin ng magandang ranking itong mga ginagawa nating mga reaction video. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!